Part 127, Gretchen. Mga kakwento may lihim na tinatago, hindi para manlinlang, kundi para magsilbing kalasag laban sa mga tao na ang tanging hangad ay manakit. Sabi nila ang pag-ibig kayang magpatawad, kayang magtiis, ngunit kaya rin itong magsinungaling kung ang nakataya ay ang kaligtasan ng mga mahal sa buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode natin to, masasaksihan natin ang kakaibang tapang ni Gretchen. Sa kabila ng pangot niya ni Bianca, hindi siya nagpatinag. Isang malutong na sampal ang naging tugon niya sa kawalan ng respeto ng babaeng walang ibang inisip kundi ang sarili. Ngunit sa likod ng tapatang to, isang mas malalim na revelasyon ang bubulaga sa atin. Isang hakbang na ginawa ni Demetrio na walang sino mang nakakaalam. Inamin ni Demetrio sa kanyang sarili. Pineke niya ang resulta ng DNA test. Isang suhol sa doktor para palabasing negative ang resulta. Hindi dahil ayaw niyang maging Okamori si Gretchen, kundi dahil alam niya na ang pagiging Helena Isolde ay isang hatol ng kamatayan sa gitna ng mga buwaya na nakapaligid sa kanila. Habang nagdulukha si Bianca sa kanyang pagkatalo, isang kamay ang lalapit sa kanya, si Uncle Warren. Ang taong may madilim na balak sa Okamori Empire, isang alyansa ang nabubuo sa dilim. Gagamitin ni Warren ang obsesyon ni Bianca kay Demetrio para isagawa ang kanyang mga plano. Handa na si Bianca na pumanig sa demonyo para lamang makuha ang lalaking pinapangarap niya. Sapat nga ba ang pagpepeke ni Demetrio sa DNA test para maprotektahan si Gretchen? O ito pa magiging mitsa ng mas malaking gulo kapag nalaman ni Grandma Hermania ang katotohanan? At sa pagkakaisa ni na Bianca at Warren, anong panganib ang naghihintay sa ating bida? Simulan na natin. Agad pumagit na si Gretchen sa dalawa. Wala siyang pakialam kahit masaktan pa si Bianca pero ang asawa niyang inaalala niya. Hindi niya nais madungisan ang kamay nito dahil lang sa isang walang kwentang babae. Tama na, Demetrio. Malumanay niyang wika. Unti-unti namang binitawan ni Demetrio si Bianca dahilan para makahinga siya ng maluwag. Nakita mo na ang ginawa mo? Nakakagulo ka lang dito. Malamig niyang turan sa babae. Di naman makapaniwala si Bianca sa ginawa ni Colin. Muntik siya nitong sakta ng dahil lang kay Gretchen. Talagang nababaliw na ang mga ito. Anong gayuma kaya ang ginamit ni Gretchen at kuhang-kuha nitong damdamin ng lahat? Isang nakamamatay na tingin ang pinukol niya kay Gretchen. Wala siyang pakialam kahit masaktan pa siya. Ang mahalaga, magising sina Colin at Grandma Hermania sa kahibangan nito. Ang sabihin mo, ayaw mong umalis dito kasi nasisilaw ka sa pera ng mga Okamori. Singhal niya at akmang kakalad ka rin si Gretchen palabas, subalit mabilis sa tinabig ni Colin ang kanyang kamay. I told you to stop, Bianca. Kahit hindi si Helena si Gretchen, sino ka ba sa tingin mo para kumuha ng DNA result at mag-anunsyo ng resulta dito? Marahas namang napalingon si Bianca sa gawin ng lalaki. And why not? I am Grandma Hermania's goddaughter. I am like a family to them. Nais ko lang kabutihan ng lahat at maging maayos ng alagay ni Grandma kapag umalis na ang peking to sa loob ng silid niya. Magalit ka na kung magalit, Colin, but I do understand that Gretchen had already manipulated your mind, kaya ayaw mo nang makinig sa akin. But Gretchen needs to get you out of here. We have to throw her out. Enough! Natahimik silang lahat dahil sa malakas at galit na boses ni Grandma Hermania. Ano ba sa tingin mong makukuha mo sa ginagawa mo, Bianca? Bakit pakiramdam ko atat na atat ka nang paalisin si Gretchen dito? Sa klase pa lang ng pananalita mo parang natutuwa ka na hindi ko mahanap ang apo ko. Grandma, hindi po sa ganon. Why are you so eager in making Gretchen the villain? Walang kasalanan si Gretchen. Ako ang kumilala sa kanya na siyang apo ko. Ako ang nagpumilit sa kanya na siya si Helena kahit ilang beses na siyang tumanggi. I was the one who determined all of this, so how come that you will say she deceived us all? Puno ng determinasyon ng bawat katagang binitawan ni Hermania habang pinagtatanggol si Gretchen laban sa kanya. Di naman agad nakasagot si Bianca. Di niya inaasahan na kahit lumabas na ang resulta, si Gretchen pa rin ang kinakampihan ng mga ito. Grandma, para po sa inyo tong ginagawa ko. What if Gretchen is conniving with Teresa and Gary to win your favor? Kilala niyo ang pamilya nila, sigurado ko. May iba siyang plano kaya lapit siya na lapit sa'yo. Natigil sa pagsasalita si Gretchen nang malakas sa tumawa si Grandma Hermania. Ilang sandali pang lumipas bago tuluyang tumigil ang ginang sa pagtawa at puno ng pang-uuyam na tumitig sa kanya. Sabi mo may plano siya kaya lumapit sa akin? Well, siguro nga tama ka.
Plano ni Gretchen maglaan ng maraming oras sa akin para gumaling ako agad. Ikaw, ano bang plano mo at bigla ka nalang sumulpot dito dalang resultang yan? Bakit mo hawak yan at bakit alam mo na may DNA testing na naganap ngayong si Warren, Colin at Marilang nag-usap tungkol dyan? Grandma, ano bang tingin mo sa akin? Bobo? Walang utak? Kahit matanda na ako, maayos pang pag-iisip ko. Kung may dapat mang umalis dito, ikaw yon. You are selfish. Nagkamali ako sa pagkakakilala sa'yo. You disappointed me so much, Bianca. Ayaw na kitang makita pa. Umalis ka na. Kilala bilang malambing at maunawain si Hermania. Yon ang unang beses na nakita ng lahat na nagtaray siya. Ibang-iba yon sa kanyang ugaling madalas ipinapakita. Susubukan pa itong pakalmahin ni Warren pero tila bingi ang ginang at tinuro na ang pinto. Leave in an instant. Grandma, naiiyak na si Bianca. Ayaw niyang mapaalis. Sigurado siya, mapapahiya siya at pagtatawanan siya ng lahat ng naroroon. Subalit kung hindi naman siya aalis, baka mas lalo magalit si Grandma Hermania at hindi niya na maayos pa ang relasyon nilang dalawa. Aren't you gonna leave? I'm telling you, Bianca. I am so done with your annoying voice and pathetic words. Daig mo pang malaking langaw na hindi mapakali sa ingay. Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Did the old hag compared her to a fly? Agad na namutla si Bianca sa kanyang narinig. Nang nilinga niya ang kanyang tingin sa paligid, nasa kanya ang mata ng lahat, dahilan para makaramdam siya ng pangangapal ng mukha. At dahil sa labis na hiya, wala na siyang mapagpipilian pa kung di lisanin ang silid ni Grandma Hermania. At habang naglalakad siya palabas, nagngingit-ngit ang kalooban niya. Bakit bang hirap ipaintindi sa mga ito na masamang tao si Gretchen? Tapos siya na itinuring na apo na matandang babae sa loob ng mahabang panahon, pagagalitan ng ganon-ganon lang? Talagang mas papaboran pa nito ang babaeng kailan lang nito nakilala. Mukhang hindi na yata marunong tumingin ng ginang kung ano ang tama at mali. Kaya pala na-karma ito at nawala ng apo. Well, judging from what she did her now, she deserves those years of misery. Kung bakit ba hindi na lang ito natuluyan ng matumbato sa labas ng silid ni Gretchen? Mas malaki pang tsansa na matandang babae na makita si Helena at ang anak nitong si William kapag naapaaga ang biyahe nito papuntang impyerno. Nang makaalis na si Bianca, saka palang kumalma si Hermania. Agad kumuha na isang basong tubig si Gretchen at ipinainom sa ginang. Ilang sandali pa, isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Gretchen bago siya nagsalita. Pasensya na po kayo, Grandma. Dahil sa akin kaya nagwala si Bianca dito at naistorbo kayo. Kagagaling lang nito sa surgery, dapat nagpapahinga ang ginang. Tapos bigla na lang nitong binulabog ni Bianca dahilan para magalit to ng husto. Nadama naman ni Hermania ang pag-aalangan at pagkabalisa ni Gretchen, kaya't agad hinawakan ng matandang babae ang kamay nito at marahang pinisil. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Gretchen, dahil wala ka namang kasalanan. At kahit hindi man ikaw ang tunay kong apo, masaya pa rin ako at kasama kita. Walang magbabago sa pakikitungo ko sa iyo at sa napag-usapan natin. Magbabonding pa rin tayo kapag nakalabas sa tayong dalawa dito. Malumanay na wika ni Hermania at malayong-malayo sa tono ng si Bianca ang kausap nito. Nang makita ni Hermania ang curious sa tingin ni Gretchen, mahina siyang natawa. Nag-aalala ka ba na baka mahimatay ako sa gulat? Pilit na sinupil ni Gretchen ang ngiti na sumilay sa labi nito bago tumango. Ganun na nga po. You underestimated me, Iha. Sa sobrang tagal ko nang hinahanap ang apo ko, ilang disappointments nang kinaharap ko. This isn't new to me. Basta tandito ka sa tabi ko, ayos lang ako. Sigurado kung kasing bait at kasing ganda mo si Helena kung sakali mang lumaki siya. Malayong malayo sa ugaling pinakita ni Bianca. Nakahinga naman na maluwag ang lahat na mapagtantong ayos lang si Hermania. Napangiti si Gretchen sa naging tura ng ginang. Hindi po, kung sakali man na lumaki si Helena, sigurado ko, magmamana po siya sa inyo. Aniya bago ito, masuyong niyakap. Huwag po kayo mag-alala, Grandma. Kahit hindi tayo magkadugo, ituturing pa rin po kitang parang totoo kong lola at bibisitahin ko pa rin po kayo sa villa. Nahawa na rin sa ngiti ni Gretchen si Hermania pero nang mapasulyap siya sa DNA test report, napasimangot siya. Nakakadismaya talaga at hindi si Gretchen ang kanyang totoong apo. Naiintindihan naman ni Gretchen ang nararamdaman ng ginang. Natural lang na madismaya ito dahil napakasaya nito nung mga nakarang araw na natagpuan na nito ang sariling apo tapos hindi naman pala totoo. Kahit siyang nasa kalagayan ng ginang, ganun din ang mararamdaman niya. Wala mang sinabi ang ginang pero alam niya, sa loob ng puso nito, malungkot pa rin ito.
Ayos lang sana kung dinahan-dahan lang ang pagsasabi dito, pero ang walang hiyang Bianca na yon, walang prenong bibig at hindi nag-iisip. Makalipas sa ilang sandali, humiling na si Grandma Hermania na magpapahinga na. Nag-usap pa sila saglit hanggang sa makatulog na ito. Na makitang mahimbing na ang tulog ni Grandma Hermania, nagpaalam siya kay Demetrio na lalabas muna ng ward. "Where are you going? May pupuntahan lang ako sa labas," ani Gretchen at tumuloy na. Hinatid tanaw naman ni Demetrio ang papalayong bulto ng asawa. Pakiramdam niya may gagawin ito and that's what he wants to find out. Nilangan ni Gretchen ang kanyang tingin sa paligid hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figura sa unahan, si Bianca. Agad siyang naglakad na mabilis para maabutan ng babae. Nang mapansin ni Bianca si Gretchen ay buong tapang niya itong hinarap. She may have lost now pero hindi siya papayag na hindi siya makakaganti. "Why did you follow me here? Para magyabang sa akin? Let me tell you, Gretchen, you won't succeed in leeching the Okomoris. Hindi ka pa talaga nakontento na ibugaw ang katawan mo kay Colin tapos ngayon sa Okomori na naman? You did not succeed in pretending to be Helena. What's our next move? Akitin si Warren Okomori para..." Hindi pa natatapos ni Bianca ang balak niyang sabihin, isang malakas sa sampal na ang dumapos sa kanyang pisngi. Sa sakit at lakas, mahihimatay na yata siya. Bumaling pa sa kabilang direksyon ang kanyang mukha, subalit hindi pa man siya nakakabawi, may kasunod na naman. Nanlaki ang mga mata ni Bianca at marahas na napalingon kay Gretchen. "You bitch! How dare you?" Puno ng gigil niyang asik. Napakainhin at malambing ni Gretchen sa lahat kanina, tapos ngayong silang dalawa na lang walang pag-aalinlangan siya nitong sinaktan. Sarkastiko namang natawa si Gretchen. "How dare me? Those should be my lines, Bianca. How dare you cause a ruckus inside kayong di pa magaling si Grandma Hermania? Ni hindi mo man lang naisip na baka makaapekto sa kanyang ginawa mo? Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Pananagutan mo ba?" Puno ng galit na sambit ni Gretchen. "Wala ka ng ibang inisip kundi ang sarili mo at ang kaligayahan mo. Mahal na mahal ka ng tao pero anong sinukli mo sa kanya? Ang pagiging makasarili mo?" Nangapal naman ang mukha ni Bianca sa hiya. Di niya inaasahan na pagagalitan siya ng isang kagaya lang ni Gretchen. Wala pang ibang taong nakasinghal sa kanya, pera lang sa kuya niya at ni Colin and now her. Damn it! Sino ka ba sa tingin mo para pagsabihan ako? Hindi ikaw si Helena, so stop acting like you are above me. You are just a piece of trash. A fly that landed on a big tree kahit wala kang karapatan para singhal-singhalan ako. Akmang sasampalin niya si Gretchen, subalit nabitin si Eri ang kanyang kamay nang maramdaman niya ang malakas na puwersang pumipigil sa kanya. Nang sulyapan niya ang may-ari ng kamay ay nanlaki ang kanyang mga mata. It was Colin with his deadly eyes. Ilang beses siyang napanunok bago natatarantang humarap kay Colin. "It's not what you think, Colin. Siya ang nauna." "Enough, Bianca. I heard everything at kahit na hindi pa, there's no way in hell that I will believe you. And I won't argue with you anymore. You have a pea-sized brain. Kahit ano pang sabihin ko sa'yo, hindi ka naman makikinig sa akin at sa mga banta ko sa'yo. But I guess you will starting from now on." "But Colin, Gretchen isn't worthy of you. It doesn't matter to me if she's worthy or not, at para manahimik ka na, I will let you witness the moment I will bring Gretchen into the altar in front of everyone who knows me. I will announce to the public that she is my wife nang sa ganon, wala nang isang gaya mo agko-question sa pagkatao niya because she is my wife, the new young lady of the Yamato household." Labis na gulat ang rumihistro sa mukha ni Bianca. "You're going to marry her again?" Mahina niyang sambit. "Yes," walang gatol na wika ni Colin. Tuluyan ang gumuho ang mundo niya. How can Colin marry Gretchen twice? At kung inaanunsyo na nito sa buong bansa ang kasal nito kay Gretchen, ano na lang ang iisipin ng mga tao sa kanya? Na isa siyang talunan? Na natalo siya na isang babaeng wala man lang maayos na pagkakakilanlan at pamilya? Hindi po pwedeng mangyari ang bagay na yon. But what can she do? Colin seemed so serious about it. At sa hindi sinasadya, dumakaw ang kanyang mga mata sa singsing na suot ni Gretchen. It was the Yamato heirloom. She knew that ring, dahil yon ang singsing na pangarap niyang maisuot. How could that ring be in Gretchen's finger? Why her of all women? Bakit siyang napili mo? Why can't it be me? Ano bang meron sa kanya? It was supposed to be me. It should be me. Bakit siya? Nag-hysterical niya ng wika.
Huminga ng malalim si Colin bago sinulubong ang kanyang mga mata na puno ng pagsusumamo. Pagsusumamo na sana'y panaginip lang ang lahat, na sana hindi totoong pakakasalan nito si Gretchen. Because she is Gretchen Miranda. No other woman can be compared to her. Anito sabay lingon kay Gretchen. Tuluyan na siyang napahagulhol ng iyak. Colin rarely shows emotions pero sa nakikita niya ngayon, masuyo at puno ng emosyon ang mga mata nito na nakatitig kay Gretchen. And he have never looked at her that way. Hindi kahit matagal na silang magkakilala. Inawakan ni Colin ang kamay ni Gretchen at sabay na nilisan ng dalawa ang kinaroroonan niya. Ni hindi man lang nagabalang lumingon si Colin kahit alam nitong umiiyak siya at nasasaktan. It seems like he did not even care about her. Nang makalayo na si Demetrio sa kinaroroonan ni Bianca, huminto siya para sayuri ng tingin ang kabuuan ni Gretchen. Ayos ka lang ba? Di ka ba sinaktan ni Bianca? Puno ng pag-aalala niyang tanong. Tipid naman tong umiti bago umiling. No, kaya ko naman ang sarili ko. Di naman ako sumugod kung alam kong madedihado ako. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan niya. Kahit na, you should have reconsidered going after her. Baka mamaya, masaktan ka niya at mapahama kayong dalawa ng baby. Napanguso si Gretchen bago lumapit sa kanya. Nitong mga nakaraan lang napapansin niya, nagiging magkaugali na ito at ang pusa nitong si Molly. Bigla-bigla na lang tong lumalapit sa kanya at tumilingkis na parang pusa. And though he likes that gesture of her, sigurado naman siyang ginagawa lang yun ni Gretchen para makalusot ito o di kaya ay may hihinging pabor sa kanya. But what can he do? He loves her and wanted to spoil her. Makakapagreklamo pa ba siya? Sorry, mahina nitong sambit. Kunwari isang malamig na titig ang pinukol niya dito at nailing pa siya. Dapat isipin mo ang kaligtasan mo kaysa kumprontahin si Bianca. I am your husband, Gretchen. Ano mang nais mong gawin, sabihin mo sa akin, I will do it for you. No need to compromise. I will always be at your service. Sa sinabi niya, tuluyan na itong nagsamiksik sa kanyang dibdib at niyaka pa siya. Thank you. Masarap pala sa pakiramdam na may maaasahan ka. Napangiti naman siya. Then rely everything on me without hesitation and I will do the rest. Yung tungkol sa kasal. What about it? Gusto ko kapag kinasal tayo, low-key lang. Mahina siyang natawa bago hinalikan ang tuktok ng ulo nito. I'm afraid that won't happen, wife. Bahagyang kumalas mula sa pagkakayakap sa kanya si Gretchen at nag-angat ng tingin. Anong ibig mong sabihin? Now that Grandma Marie and Grandma Hermania knew that we are officially together, sa tingin mo ba, papayag ang dalawang yon na isang low-key na kasal? Sandali namang natahimik si Gretchen. Alright, the two old ladies, sigurado siya, makikialam ang dalawa at hindi niya to matatanggihan. And I think holding a grand wedding will be an advantage to us. I think it's time to announce that you are my wife. In that way, he can protect her and there will be lesser people to investigate in case something bad happens. Yun na lang ang naiisip na paraan ni Demetrio bukod sa nais naman talaga niyang pakasalan si Gretchen. Maraming takot sa kanya kaya hindi magtatangka ang mga ito ng masama sa asawa niya. Isa pa, hindi pa niya nahuhuli ang nagtatangka sa buhay ni Gretchen at ang mga taong umaaligid sa ospital. If everyone will know that Gretchen is Helena Isolde, then it will be a never-ending bloodshed. He will do everything just to protect Gretchen. Hindi nga siya nag-alangan na pekein ang resulta ng DNA test para lang mapanatili niya itong ligtas. He bribed a doctor who prepared the test to tamper the result nang sa ganon, aakalain ng lahat na hindi si Helena si Gretchen. At kahit nakokonsensya siya sa ginawa niya, babaliwalain niya yon kung ang kapalit naman nun, mapanatili niya ang kaligtasan ni Gretchen at aayon sa kanya ang kontrol ng lahat. Call him selfish but her safety was his absolute priority. Kita niyang pangingilid ng luha sa mata ni Gretchen. Mabilis niya yung pinahiran at napatingin pa sa paligid. Don't cry, Gretchen. Alalahanin mong kahit di mo totoong lola si Grandma Hermania, kapag nakita kanyang umiyak, magagalit yon. She will definitely think that I did bully you. Imbes umiyak, natawa na lang si Gretchen. Nahawa naman si Demetrio sa kanya at nakitawa na rin. Ilang saglit pa, inaya na siya nitong bumalik sa silid ni Grandma na pinunlakan naman niya. Naikuyom naman ni Bianca ang kanyang mga palad. Kulang na lang bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang balat. Namumula na ang kanyang mga mata dala ng pag-iyak. Mukhang nakalimutan na talaga ni Colin ang pinagsamahan nila dahil sa Gretchen na iyon. Why are you crying? Marahas na napalingon si Bianca sa kanyang likuran kung saan naroon si Uncle Warren.
Nakatayo to ilang sentimetro ang layo sa kanya at base sa ekspresyon nito mukhang nakita nito ang nangyari sa pagitan nilang tatlo kanina. Napayuko siya dahil sa hiya. Kinagat niya ang pang-ibabang labi at hinintay na umalis ang lalaki, subalit naglakad to palapit sa kanya at huminto ilang dangkalang layo sa kinatatayuan niya. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin at nakita ay nabutan siya ng lalaki ng panyo. Don't worry, malinis yan. Thank you. Mahina niyang sambit at tinanggap ang panyo. Huwag ka nang malungkot, Bianca. Magiging maayos din ang lahat. Maya-maya lang mawawala ng inis ng mommy sa'yo. Nagalit lang naman yun kasi naingayan gawa ng nagpapahinga pa siya. Isa pa, hindi ka matitiis nun. You are her goddaughter and that Gretchen is a fake. Hindi ka na dapat pang makipagkompetensya sa kanya. Kapag umupa ng tensyon, lambingin mo lang si mommy, then the two of you will be okay? Sa narinig niya, mas lalo pa siyang nalungkot. Pinoprotektahan nito si Gretchen kahit pa sa katotohanan na hindi tutunay na apo ng ginang samantalang siya na inaanak nito, pinagalitan at pinahiya sa harap ng lahat. At kahit hindi to sa Helena, hindi pa rin nagbago ang pagtingin ni Colin sa babae. Siya man ang anak ng mga Inoue at tinitingala ng karamihan. Bale wala siya sa mata ng lalaking mahal niya. Lihim na napailing si Warren nang makita ang reaksyon ni Bianca. Oh, you must be sad because of Colin and Gretchen. Kung di lang niya to kailangan, pagtatawanan niya ang dalaga. She's very scheming yet she cannot win over the man she's obsessed with. No wonder Colin doesn't like her. Muli na namang naiyak si Bianca. Okay lang kahit pagtawanan mo ko, Uncle. Talunan naman talaga ako ngayon. Halos buong Pilipinas alam na gusto ko si Colin noon pa man. Nagpunta lang ako sa abroad para magpalamig ng sitwasyon pero pagbalik ko, nakita ng malanding Gretchen si Colin. Gigil niyang asik bago marahas na pinahid ng mga luha sa kanyang pisngi. Ano bang maipagmamalaki ng Gretchen na yon? Magandang mukha lang naman ang puhunan niyang pang-akit ng lalaki. Nabubulagan lang talaga si Colin. He didn't know how bitch Gretchen is. Sigurado ko katawan niya ang ginamit niya at magandang performance sa kama kaya naakit niya si Colin. Naging di na kaaya-aya sa paningin ni Warren si Bianca. Pati ang mga salitang lumalabas sa bibig nito kay pangit pakinggan. Dahilan nito kay pangit para mapasimangot siya. Di niya inaasahan ng isang gaya ni Bianca na anak ng prominenteng pamilya ay may napakagaspang na ugali at matalas na bibig. Napagtanto ni Bianca na mukhang napasobra na siya sa pagsasalita, kaya nagpakawala siya na isang malalim na buntong hininga bago nagsalita. Pasensya na po kayo, Uncle. Sadyang masama lang loob ko kaya kung ano-ano mga nasasabi ko. Napatango naman si Warren. Don't worry, I understand. Nakita kitang lumaki at kilala kita. You are a nice person, Bianca. Kaya wag ka nang umiyak. It will not look good on you if you cry. Nang tumigil na sa pag-iyak si Bianca, saka lang nagpatuloy si Warren. I think you're actually right. Colin is just confused kaya hindi niya makita ang halaga mo. But to be honest, madali mo lang makuha ang loob niya kung gugustuhin mo talaga. Agad na nagliwanag ang ekspresyon sa mga mata ni Bianca. What do you mean? May naiisip po ba kayong solusyon sa problema ko ngayon, Uncle? Puno ng pag-aasam niyang tanong. Rumihistro ang pag-aalala sa mga mata ni Uncle Warren bago ito nagpatuloy. Actually, wala naman talaga akong balak makialam sa love life na meron si Colin. Pero hindi lang talaga ako makatiis. Malapit ka sa pamilya namin at ngayong nakikita kitang malungkot at umiiyak, hindi ako mapakali. And for the solution you're thinking about, may naisip na akong paraan, Bianca. Talaga po? Excited niyang tanong. Kulang na lang magtatalon siya sa tuwa. Isang tango ang naging tugon ng lalaki. Of course. Kahit gaano pa niya kamahal si Gretchen ngayon, pwede kitang tulungan na may baling sa iyong pagtingin ni Colin, but in one condition. Anything, Uncle. Ibibigay ko kung anong gusto mo. Just tell me, how can I oust that woman in Colin's life? Agarang sagot ni Bianca. Madali lang naman ang hinihiling ko. All I want to ask is for you to follow everything that I will tell you. Nang sa ganon, maging matagumpay tayo. Ano, are you willing to side with me? Isang kabanata na naman nagtapos, ngunit ang mga tanong sa ating isipan ay lalong dumarami. Nakita natin ang tapang ni Gretchen hindi lang bilang isang biktima, kundi bilang isang asawang handang lumaban at manampal para sa respeto at para sa katahimikan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Ngunit ang tunay na pasabog sa gabing ito ay nagwala kay Demetrio. Sinong mag-aakalang ang lalaking puno ng integridad, kayang magmanipula ng katotohanan? Pinasinungalingan ang DNA result. Isang desisyong binuo hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa labis na pag-ibig.
Pinili ni Demetriong maging fake si Gretchen sa paningin ng mundo dahil alam niya oras kilalanin tong Helena Okomori magiging metsa to ng walang katapusang dumanak na dugo. Para kay Demetrio, mas mabuti ng tawaging leech o intruder ang asawa niya kaysa makita tong nakahimlay sa loob ng kabaong. Ngunit hanggang kailan mananatiling lihim ang katotohanan? Lalo na't ngayon nagsanib puwersa na ang dalawang taong may pinaka madidilim na hangarin. Si Bianca, nabulag sa pagsiselos, at si Uncle Warren, na liyab ang kasakiman sa Okomori Empire. Isang alyansa sa pagitan ng obsesyon at kapangyarihan ang nabuo sa dilim ng ospital. Ang aral na mapupulot natin. Minsan, ang pinakamalaking sakripisyo ay ang pagpasan sa bigat na isang lihim. Ngunit gaya ng lagi nating sinasabi, ang katotohanan ay parang tubig. Gaano mo man subukang pigilan, makakahanap to ng siwang para lumabas. Ang tanong, sinong unang masusunog sa oras na mabunyag ang lahat? Ano ang susunod na hakbang ni Warren para kay Bianca? Magtatagumpay ba si Demetrio na protektahan si Gretchen sa gitna ng paparating na ingranding kasal? O doon pa magaganap ang trahedyang kanyang iniiwasan? Abangan sa susunod na kabanata kung saan ang pag-ibig at kataksilan ay muling magbabanggaan. Muli, ito ang inyong narrator nagpapaalala, sa mundong puno ng pagkukunwari, ang tanging totoo ay ang tibok ng pusong handang sumugal para sa kaligtasan ng mahal sa buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig.